Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay naritong muli para mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa, mananalangin po muna tayo para samahan, gabayan tayo ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil kami po ay binigyan mo ng pagkakataon para makapakinig, mag-aral, magbasa, mag-sharing ng iyong mga salita. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, open our minds and understanding, Lord, sa aming maririnig. Lalo-lalo na po ako, Lord, muli mo po akong samahan, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Lord, maraming salamat dahil we believe, narito ka po sa aming kalagitnaan dahil pag-uusapan namin ang iyong mga makapangyarihang salita. Lord, maraming salamat at kiniklaim namin na tagumpay ang aming gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli, mga kapatid. Bago tayo mag-start, bago ako mag-share, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang isi-share ng mga videos. Salamat mga kapatid. Narito po tayo sa John chapter 4. Ito po ang aking isi-share ngayon, ang aking devotion dito po sa John chapter 4 verse 43 hanggang 53 mga kapatid. Ulitin ko lang, verse 43 hanggang 53. At ito po ay may pamagat na pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Mag-start na po tayo. Sabi rito sa verse 43, pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Verse 45, nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel na nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Verse 46, muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. Nabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea. Pinuntahan niya ito, kinausap nakiusap siya kay Jesus na puntahan sa Capernaum at pagalingin ang anak niyang nag-aagaw buhay. Verse 48, sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Verse 51, habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin. At sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila, kahapon po, mga 1:00 ng hapon.
kaya nawala na ang lagnat niya. Verse 53, naalala ng opisyal na ng oras ding iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang kanyang buong pamilya ay sumampalataya kay Jesus. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Dito, sinabi sa atin, pinakita sa atin, pinaramdam sa atin na una sinabi ng Panginoong Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Remember, sinabi din ng Panginoong Jesus, sinabi sa salita ng Diyos na mapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Di ba po? At dito po sa ating sa aking sharing ngayong umagang ito, pinilit ng opisyal na pagalingin ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Sinabi nga niyon, hanggat hindi kayo nakakakita ng himala at kababalagan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sinabi ulit ng opisyal, halina po kayo, sumama kayo sa akin habang buhay pa ang aking anak. Sabi niya gano'n. Kaya ano sagot ng Panginoong Jesus? Umuwi ka na. Or pwede ka nang umuwi. Magaling na ang iyong anak. At umalis nga. At umuwi ang opisyal. Pagdating nga doon, habang nasa daan pa lang siya, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang iyong anak. Mga alauna po ng hapon na wala ng lagnat. At naalala nga ng opisyal na yung oras na yun, sinabi ng Panginoong Jesus na magaling na ang iyong anak. Kaagad na nakaranas ng miracle, ng himala ang opisyal, di ba po? Dahil naniwala siya, dahil umuwi siya kaagad, pinakinggan niya ang salita ng ating Panginoong Jesus. Dito tinuturo din sa atin na tayo ay maniwala, sumampalataya, sumunod. Pag sinabing lakad, uwi na, maayos na lahat, uuwi na tayo kagad. Maniniwala tayo kagad sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Pag may nabasa tayo na ito ang gawin natin, magtiwala tayo, huwag kayong matakot, kasama niyo ako. Dapat yan ay paniniwalaan natin, panghahawakan natin. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. At totoong pananampalataya ang dapat meron tayo sa ating mga puso, sa ating mga buhay, mga kapatid. Maniwala tayo na pag pinag-pray mo na, sinabi mo na ang iyong panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, dapat po, yan po ay ating panghawakan na. I-claim ka agad, paniwalaan ka agad. Dahil kapag ginawa natin yan, kapag ginawa nyo yan, natupad na ang inyong panalangin. Di ba nga, magkaroon tayo ng singliit ng butil ng mustasa at kaya nating sabihin sa bundok na lumipat ka dun. Di ba? Yan po ang hinahanap na pananampalataya sa atin ng ating Diyos. Tunay na paniniwala, tunay na sumasampalataya, tunay na sumusunod tayo, at tunay na umiibig tayo sa ating Diyos. Ulitin ko, yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, na tinuturo nga dapat meron tayong kagaya ng faith ng opisyal na ito. Di ba pinipilit niya pagalingin, sumama ang Panginoong Jesus, pero nang binitawan ng Panginoong Jesus, pwede ka nang umuwi, magaling na ang iyong anak. Umuwi siya. Hindi siya, nung sinabi ng Panginoon, hindi niya na ulit pinilit, hindi, sumama po kayo sa akin. Hindi niya na ginawa yun. So dapat tayo rin, pagkabasa natin ng Word of God at nanalangin tayo, panghawakan na natin yun, ibibigay na yun ng Diyos sa atin. Minsan, hindi ka agad tinitignan ng Diyos yung ating faith, yung obedience, yung ating patience. Yan ang tinitignan ng Diyos. Pag meron tayong lahat niyan, ibibigay na ng Diyos yung ating mga kahilingan, yung ating pinanalangin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ibang tao rin. Tandaan po natin, mga kapatid, unahin natin ang iba bago ang ating sarili. At pag ginawa natin yan, ang Diyos na ang bahala
sa ating mga pangangailangan. Dahil inuna mo ang ibang tao, uunahin ka ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Unahin natin ang Diyos, unahin natin ang iba, huli natin ang ating sarili. At ang pagpapala ay makakamtam natin mula sa Diyos. Amen and amen. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. I pray and I believe na marami tayong natutunan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang pag-aaral na to dahil kinausap na naman tayo ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama sa langit, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umagang ito. Salamat, Lord, muli mo kaming kinausap. Salamat, Lord, tinuruan mo kami na magkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Makinig sa iyong salita, sumunod sa iyong salita, isabuhay ang iyong salita. Yan po ang sinasabi mo sa amin, Lord, lalong-lalo na ngayong umagang ito. Na panghawakan ng iyong mga salita, isabuhay ito, at i-share din sa ibang tao. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Kiniklaim namin, Lord, na ang lahat ay magiging maayos. Ang aming sarili, ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, ang aming bansa at ang buong mundo, Lord. Ipinapanalangin namin na maging maayos, masaya, masagaya, maligaya, yung tunay na pagmamahalan sa isa't isa, yung tunay na pagpapatawad at pagpapakumbaba, Lord, ang itatak mo sa aming mga puso, sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat po, Lord. Dahil alam ko po, I believe na nandito ka at nakikinig ka sa aming pag-aaral at sa aming panalangin ngayong umagang ito. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat. Sa pagpapala, sa kalakasan, sa pag-iingat mo po sa amin, pag-ayos mo ng mga pamilyang nasira, pag-ayos mo ng bawat bansa, Lord. I pray na sa mundong ito, Lord, na ikaw ang nasa kalagitnaan ng bawat tao, bawat pamilya at bawat bansa upang maging maayos, masaya, tagumpay ang lahat, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin lahat. Salamat po, Lord, dahil hindi ka nagbabago sa amin lahat. Nawa, I pray na kami rin ay huwag magbago sa iyo, Lord. Patuloy kami makinig, sumunod sa iyo, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dahil hindi namin makakayang lahat, Lord. Kung hindi mamamagitan ng aming Panginoong Hesus, hindi makakarating ang aming panalangin sa iyo, Lord. Kaya, Lord, salamat po, salamat po, salamat Panginoong Hesus, salamat Holy Spirit, salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito hanggang sa mga susunod kong sharing, Lord, hanggang sa mga susunod naming pag-aaral ng iyong mga salita. Kiniklaim ko po, kiniklaim namin na kami po ay magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay muling magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa ating Diyos. I believe kasama natin siya palagi. In Jesus' name. Salamat po mga kapatid. Hanggang sa mga susunod ko pang sharing, samahan niyo po ulit ako. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.